Mahigit 1,000 housing units ipatatayo ng pamahalaan para sa mga informal settlers sa Iligan City. May balitang pambansa si Sharif Timar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Selyado na ang inamindyahang kasunduan ng lokal na pamahalaan ng Iligan City, Department of Social Welfare and Development at National Housing Authority Region 10 para sa itatayong pabahay sa mga informal settler. Aabot sa mahigit 1,000 housing units ang ipatatayo sa iba't ibang resettlement areas sa lungsod. Ako ay nikatabang ka na to sa atong mga katawhan sa Iligan na walang hibalay, and we will not stop from here. No, ato yung target sa Iligan, maplastar pinato ang atong mga informal settlers na finally, kung qualified sila, matagaan nila sa nagpanimalay din sa Iligan. Una nang naglaan ang DSWD ng 242 milyong pisong pondo sa pamamagitan ng Core Shelter Assistance Program upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa lungsod. Sa kasalukuyan, 166 na milyong piso na lang ang natitira sa pondo matapos maitayo ang maraming pabahay, kabilang na ang mga biktima ng bagyong Sendong noong 2011. Ang ating mandato for this particular area in Northern Mindanao, Maria Reza, for those who are vulnerable and disadvantaged sector, mahatag ang ilang bakatang katulog, which is isahan ang ilang pabahay. Katungod nilang makabalay. Ang mga ganitong hakbang ay patunay lamang na patuloy ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng ligtas at maayos na tirahan ang mga Pilipino. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iligan, ito si Sharif Timar para sa Balitang Pambansa.